Magandang araw po sa ating mga kababayan. Narito po ang ating latest update ukol sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw July 2, Wednesday at sa mga susunod na 24 oras. Alamin natin ang status ng minomonitor nating LPA na ngayon ay nasa high chance na maging isang ganap na bagyo at saan naman kaya ang magiging direksyon nito. Para naman lagi kang una at handa kabayan sa lagay ng ating panahon, i-click mo lang ang subscribe button. So ngayong araw ang low pressure area na patuloy nating minomonitor ay may layo na lamang na 185 kilometers ng east of Kasiguran, Aurora. Ibig sabihin malapit na po ito sa kalupaan ng ating bansa at sa kasalukuyan ay patuloy pa itong kumikilos pasilangan habang patuloy na lumalakas at ngayon ay mataas na ang tsansa nito na maging isang ganap na bagyo sa mga susunod na 24 oras. At southeast monsoon naman o habagat ang patuloy na nakakaapekto ngayon at nagdadala ng malalakas hanggang sa matinding mga pag-ulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Ang habagat na ito ay hinahatak at mas pinalalakas pa ng nasabing LPA. Kaya asahan po natin na maraming lugar pa ang makakaranas ng maulang panahon ngayon. Now, alamin naman natin ang mga pinakaapektadong lugar. Sa Cagayan Valley, asahan na makakaranas ang mga kababayan natin dyan ng maulap hanggang sa madilim na kalangitan na may mga malalakas hanggang sa matinding buhos ng ulan dulot ng LPA. Dahil dito ay pinag-iingat natin ang mga kababayan natin dyan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa lalo na kung magdadala ito ng malalakas na pag-ulan. Sa Metro Manila, Central Luzon, kasama rin ang Western Visayas, Calabarzon at sa may Mimaropa, asahan ng mga lugar na ito ay magiging maulap ang kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat dulot naman ng habagat. Posible din ang pagkakaroon ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Gaya ng palagi naming paalala ay palaging mag-ingat sa posibleng epekto ng habagat lalo na ngayong pinalalakas pa nito ng LPA. Samantala sa Mindanao at nalalabi pa ang bahagi ng Visayas, asahan na maulap hanggang sa maulap na papawirin na may mga isolated rain showers at thunderstorms dahil pa rin sa habagat. At sa natitirang bahagi ng ating bansa, asahan naman na makakaranas pa rin tayo ng malawakang mga pag-ulan dulot naman ng localized thunderstorms. Maging alerto pa rin tayo dahil hindi inaalis ang banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa lalo na kung may mga severe thunderstorms. Ngayon alamin naman natin ang status ng minomonitor nating low pressure area. Makikita natin sa ating satellite animations na halos malapit na ang LPA sa kalupaan ng ating bansa. At nasa high chance na ito na maging ganap na bagyo sa mga susunod na 24 oras. At kung sakali na maging bagyo na ito kabayan, ay bibigyan ito ng local name ng Pag-asa bilang Bagyong Bising, ang ikalawang bagyo ngayon 2025. Inaasahan naman na hahatakin at palalakasin pa ng LPA ang habagat sa mga susunod na araw habang patuloy na kumikilos ito palapit sa ating bansa. Kaya tulad po ng lagi nating sinasabi, pagandaan po natin ang mga posible nitong epekto, lalo na ang pagkakaroon ng malalakas na buhos ng ulan. Samantala makikita natin sa ating weather animation na meron pa tayong bagong namamatan na bagyo, pero ito po ay nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility at patuloy din natin itong minomonitor. Sa ngayon ay wala itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa dahil may kalayuan pa ito. Ngunit tandaan po natin mga kabayan na marami pa ang posibleng magbago sa lakas at direksyon nitong mga potensyal na bagyo. Kaya malaga po ang mga pag-monitor natin at patuloy na pag-antabay pa sa mga susunod pa nating weather update. Maging alerto po tayo lahat dyan mga kabayan sa mga nabanggit nating mga apektadong lugar at mag-ingat sa banta ng pagbaha at pagguho ng lupa dulot ng mga malalakas na pag-ulan. Yan po muna ang ating pinakabagong ulat panahon ngayong araw mga kabayan. Manatili po tayong alerto at patuloy po tayo na mag-ingat. Ito po ang inyong ulat panahon ng bansa, maaasahan anumang panahon.